Before we start, pwede po bang tingnan nyo ang katabi nyo? Yung nasa likuran nyo at nasa tagiliran nyo. Tell them we miss you. Sige po, sabihin nyo. Sabihin nyo sa kanila, I miss you. Sige po, sabihin nyo, huwag kayong mag-alanganin. Praise the Lord, praise the Lord. We miss you, mga kapatid. At talaga naman po, pag na-realize natin ang goodness ng Diyos, alam niyo po bang lagi niya tayong namimiss? Kaya nga po, as we worship Him, talagang hindi tayo maaaring hindi maluha sa Kanyang kabutihan at kagandahang loob. Though at times, dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay, pero wag niyo sabihin, kaya kayo dumadaan dyan, hindi kayo mahal ng Diyos. No, that's not true. Marami pa siyang gustong ayusin sa ating mga puso. And He's letting you realize that at the end of everything, He is all you need. Amen po, mga kapatid. Aabot tayo sa hangganan bilang tao, pero ang Diyos natin ay walang hangganan. At yan ang paniwalaan nyo sapagkat yan po ay totoo. He will never give up on you. Hindi. Kaya mapapalad tayong lahat. Pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Kaibutin niyo po sa amin, Diyos. At before we begin, mga kapatid, pwede po bang tumayo tayong muli as a respect for the reading of God's Word? We will read the Word of God together before we pray. At sama-sama po nating basahin ng buong kababaang loob. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17 to 21, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. At ito nga ang aming ibinabalita. Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At kami ang Kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. Kaya nga mga sugo kami ni Kristo at sa pamamagitan namin nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid ng Diyos. Salamat sa mga salita ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let us pray. Aming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po ay umaharap ngayon. We want to empty ourselves before you, O God, dahil gusto naming lamnan mo kami, Panginoon, ng iyong makapangyarihang salita. And most, your mighty presence. We need you. Kailangan ka namin. Lalo na po ngayong papasukan 2026. Hindi namin alam kung anong haharapin namin sa isang buong taon. Kayo lang ang nakababatid. Pero hayaan mo ang makapangyarihan mong salita ang patuloy na magpalakas sa amin. Give us the confidence that you never leave us, you never forsake us, as you said in your word. And we stand for it. And we claim this to our lives. And we thank you so much
for all this wonderful privilege you gave us because of our Lord Jesus Christ. Lead us, teach us, convict us. Holy Spirit, we pray. And even your servant, use only my life as your footstool, but speak to your people. We rely to you, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Makakaupo na po tayong lahat. Tayo po'y magpapatuloy sa series na ating tinatalakay nung nakaraan. Look back and be thankful. Because that is the beginning of the year 2026, and this time magpapatuloy tayo upang maunawaan nating mabuti ang mga bagay na tinanggap natin, mga pribilehiyo na tinanggap natin because of our Lord Jesus Christ. Hindi dahil mabubuti tayo, ha? Take note. Hindi dahil wala tayong kasalanan. Hindi dahil magaganda tayo. Hindi dahil mayayaman tayo at matatalino. Hindi po. As you are, God accepted you. As you are, He loves you. Naniniwala kaya? Tignan niyo katabi niyo. Oh, mahal ka ng Diyos, sabihin niyo. At totoo po iyan. Hindi kailanman magsisinungaling ang ating Panginoon at proven po iyan sa buhay natin sa araw-araw, mga kapatid. Ang ating pong pag-aaral ngayon sa series ng Don't Look Back But Look Up, lahat ay bago na. Ako'y tuwang-tuwa sa verse na ito kasi po ito po ay memory verse ng aking mga tinuturuan na hindi ko alam bakit hindi makabisa. Ano po? Ako'y natutuwang naiinis kasi nga marahil sa sobrang busy. Pero kapatid, napakagandang mga salita ng Diyos ito na ating matatanggap. Pakinggan nating mabuti ang puso ng Diyos dahil siya'y mangungusap sa inyo sa araw na ito. Amen po, mga kapatid. Praise the Lord. Ang sabi po sa Acts chapter 9 ay nagpakilala si Jesus kay Pablo na noon ay tinatawag pang Saul or Saulo. Ano po? Si Saul na nagpahirap sa maraming mananampalataya, biruin mo, hinahanap niya lahat ang believer. Dadalhin niya sa sinagoga at doon babatuhin hanggang mamatay. Tingnan niyo yung nangyari kay Stephen. Ewan ko lang kung kilala niyo si Esteban. Kilala niyo po ba si Esteban? Oh, nasa Book of Acts yan, ha? Ano po? Subalit, after his conversion, siya naman ang magdaranas ng maraming pasakit sa kamay ng mga mananampalataya man kasi ayaw siyang paniwalaang na-convert na siya at lalo na sa kamay ng kanyang mga kamag-anak. Bakit ko sinabing mga kamag-anak? Israelite po siya from the tribe of Benjamin. Ibig sabihin, kasama siya sa 12 tribes of Israel. Magkakapatid po yan, mga kapatid. Ano po? Mga anak sila ni Jacob, then Israel, kaya nga sila ay magkakadugo. At ito pong si Pablo ay, hinahangin mabuti. At ito pong si Pablo, napakamakasaysayan ng kanyang conversion dahil hindi sukat akalain ang lahat ng mga taong nasa paligid na niya na magiging kasangkapan siya ni Jesus mightily para sa mga hentil, sa mga katulad natin. We are not Israelites, kaya ang tawag sa atin Gentiles. Ano po? Hindi tayo kabilang sa tribo ng Israel. Kaya po ang tawag sa kanya, apostles for the Gentiles. As the darkness of sin is dispelled by the light of the gospel, the light of the knowledge of the glory of God,
The light that now shines in Paul's heart, qualifying him to be a proclaimer of Christ, is the knowledge of God's glory. Naliwanagan na kasi siya eh. Nalaman na niya, naiintindihan na niyang mabuti kung ano ang kaligtasan. Nung araw, nung mga panahong pinipersecute niya mga believer, punong-puno-punong darkness ang kanyang puso. Kasi hindi niya kilala si Kristo at wala siyang kaugnayan kay Kristo. So, balit, sabi nga, nung magliwanag ang kalwalhatian ng Diyos sa kanya, doon niya nalaman, mali ang ginagawa niya. Dito siya naliwanagan. Ang kadiliman ng kasalanan ay natanggal ng liwanag ng Ebanghelyo. Sino po magsasabi ng amen? Ang kadiliman ng kasalanan, take note ha, ay natanggal ng liwanag ng Ebanghelyo. Alam niyo po ba kung ano ang Ebanghelyo? Ano po? The good news of salvation through our Lord Jesus Christ. Yan po ang Ebanghelyo. At ngayon nga siya'y nagliliwanag sa puso ni Pablo na naging karapat-dapat na maging tagapagbalita para kay Kristo. Lahat po halos ng epistle ng New Testament, from Romans hanggang sa kay Philemon, lahat po iyan ay sinulat ni Apostol Pablo at kamangha-mangha talaga ang kanyang conversion. Bagamat, sabi nga, yung criteria na pagiging apostle, kailangan nakasama ka sa 12, nakasama mo si Kristo mula nung umpisa ng kanyang ministry hanggang sa katapusan, kasama ka. Yun ang criteria ng pagiging apostle. Ano po? Subalit si Paul, bakit siya tinawag na apostle? Kasi po, mismo personal na kinatagpo siya ni Jesus sa daan ng Damasco. Di ba? Binulag pa po siya at nangusap si Jesus sa kanya while Jesus Christ is already in heaven. Kaya kamangha-mangha po ang conversion niya. At hindi lamang po iyon. Dinala pa siya sa third heaven at doon siya tinuruan ng malalalim na salita ng Diyos. Mababasa niyo po yan. May isang lalaki, hindi ko alam kung ito ay pangitain o ito ay sa Espiritu, sabi niya, may dinala doon sa 2 langit. Ibig sabihin, doon mismo sa trono ng maluwalhating Diyos. Ito po si Pablo. Ano po? Isa-isahin po natin upang lalo pa tayong maliwanagan sa lahat ng mga pag-uusapan nating ito. Bakit ba hindi tayo umaalis dun sa don't look back, but look up? Sapagkat ito po ang kailangan natin, especially this time that we are already in the last days. Nandito na po tayo sa huling araw, mga kapatid. The next prophecy that will happen is the rapture of the church. Dapat ang lahat ng Kristiyano na i-excite. Ano po? Kung nakakatiyak ka sa iyong kaligtasan, dapat kang magalak. Sapagkat ito na ang katapusan ng lahat ng paghihirap. Wala na ang dati. Lahat ng kahirapan ay matatapos na. Sapagkat wawakasan na ito ng ating dakilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po mga kapatid. Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang sabi, bakit lahat ay bago na? Diba? If anyone is in Christ, he is already a new person. Hindi na ikaw ang pangalan mo. Alam niyo po bang ang lahat ng ipinapanganak na muli, binibigyan ng bagong pangalan ng Diyos at siya lang ang nakakaalam noon. Kaya kung dati pinanganakan, ang pangalan mo ay Eileen, hindi ka na si Eileen ngayon. Iba na ang pangalan mo sa langit.
Ano po? At tapos, yung iba kasi ang pangalan talaga namang Simplicio, Tiburcio. Abay siya minsan pa pag narinig yung pangalan niya talaga namang nangingilabot siya eh. Presensya, pasensya. Yung mga pangalan ganyan, kung bakit ba naman itong mga magulang nito, bibigyan ng pangalan ng anak. Hindi man lang gandahan. Pero salamat na lang, dahil papalitan niya mga pangalan na yan. Aalisin yan. Kaya wag na kayong magtampot, binigyan kayo ng ganyang pangalan. Meron po akong kakilala ng lingkod ng Diyos, na pag sinabi ang kanyang pangalan ay talaga namang napapailing siya. Kaya pinalitan niya ng ibang pangalan yung pangalan niya. Siya mismo ang nagpalit kasi hindi niya maatim na tawagin siyang ganun. Yung pangalan niya, ano po. Balik po tayo sa message. Bakit lahat ay bago na? Because you are united with Christ through faith in Him and commitment to Him. Uulitin ko. Bakit lahat ay bago na? Because you are united with Christ through faith in Him and commitment to Him. Romans 6:11. At dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Ay patay na kayo. Hindi yung literal na namatay kayo, ano po? Patay na kayo sa dati niyong pagkatao, ibig sabihin. Kaya nga, you have to be born again. Unless a man be born again, he cannot enter or see the kingdom of God. Kailangan mo mamatay sa dati mong pagkatao dahil yung dati mong pagkataong yan ay hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Kailangan mamatay yan. Kaya nga namatay na si Kristo para palitan ka. Ibinigay na niya ang kanyang sarili para kung maniniwala at mananampalataya sa Kanya, ang dati mong pagkataong patay na ay bubuhayin niya. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya lagi mong iintindihin na kung ikaw ay na kay Kristo na, isa ka ng bagong nilalang. Wala na ang dati. Lahat ay bago na. Ano sasabihin ng mga anak ng Diyos? Amen! Lahat ay bago na, mga kapatid. Bakit pa tayo nagwawalo doon sa mga kasama natin ng loob? Yung pagtingin natin sa ating sarili na labis nating minamaliit ang ating sarili. Samantalang, ang Panginoon natin pinakaka-treasure ka. Pinapahalagahan ka. Binibigyan ka ng dignidad, ng integridad. Binibigyan ka ng pagkatao na kagilagilalas. Isinusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Pagkatapos dito, pag dumanas ka ng konting pagsubok, nawawala lahat yun. Mas iniintindi yung dinadaan ng pagsubok kaysa dun sa may kapangyarihang alisin ang pagsubok na yan sa buhay mo. Amen po, mga kapatid? Kaya nga, you are united with Christ through faith in Him and commitment to Him. To be in Christ is to be saved. It is to be in intimate personal relationship with Christ, the Savior. Yan po ang ibig sabihin. Kapag ikaw ay na kay Kristo, naligtas ka na. Sapagkat yan ang sinasabi ng kasulatan. Ang pinakamalapit na relasyon na maaaring mangyari sa isang tao, wag mong sabihin, ang pinakamalapit kong relasyon sa asawa ko. Hindi po. Kasi ang pag-aasawa, dito lang sa lupa yan, sa langit, iba na po. Magkakapatid na tayong lahat sa pananampalataya. We are all brothers and sisters in faith. Kaya lang, nandito yan, dito sa lupa, niregaluhan kayo ng mga partner ninyo para makatuwang at makasama ninyo sa mga buhay ninyo.
At the same time, bibigyan kayo ng bunga, maipapanganak yon upang magamit ng Panginoon sa kanyang kalooban. Kasi kung hindi naman tayo pinanganak, at ako rin, kung hindi ako pinanganak, abay, walang nagsesermon sa inyo ngayon. Amen po. Lahat ng buhay natin na bigay ng Diyos, may purpose po iyan. Hindi ko sinasabing lahat kayo magpapastor, may sariling kaparaanan ng Diyos kung paano kayo gagamitin sa kanyang kingdom. Pero once na ginamit kayo, huwag niyo namang maliitin yung gamit para sa inyo. Sapagkat lahat yan, sa paningin ng Diyos, pantay-pantay tayong lahat. Nakadepende yan how faithful you will serve the calling that God gave you. Doon po marirealize yan, kapatid, kung gaano ka katapat sa pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Ako naman tagapunas lang ako ng salamin, tagapanikbaba ng mga halaman doon sa church, tagawalis, tagalinis ng kubeta. How much do you do your calling? Kasi kung wala yan, dudumi yung church. Kung wala ka, walang magpapanik-panaog na mga halaman na yan at maglilinis. Ano po? Tapos mamaliitin mo yung purpose mo, mamaliitin mo yung part mo sa church. Lahat tayo importante, mga kapatid. Tingnan mo katabi mo. Tingnan mo, ba't ayaw mong tingnan? Parang ayaw nyo yata na magamit kayo. Ayaw nyo tingnan. Ano po? Ano bang papel yan sa church? O baka naman ngayon, hanggang ngayon, hindi mo pa ginagamit yung papel na yan. Halaka, mababasa yan, magkakapunit-punit yan. Ikaw din. As early as possible, use it. Kasi alam mo may bahagi ka. Tandaan mo, you are a part of the body of Christ. Tenga ka man, kilay ka man, ilong ka man, bibig ka man, paat kamay ka man, o baka naman nandun ka sa kaloob-looban, yung pinaka-importante sa lahat. Ano po? Gallbladder, spleen, kidney, liver, sikmura. May kwento po dyan Sabi nung paa, sabi nung bibig, do sa dila, wala ka bang nakahalata? Bakit? Aba, tayo, sabi nung kamay, nga naman ako subo ng subo sa bibig. Yun ang ngipin, nguya ng nguya, nakakapagod. Ako naman, sabi nung paa, namamalengke. Pupunta sa palengke, mamimili ng pagkain. Ako naman maghahanda, sabi nung kamay. Tapos iluluto, isusubo sa bibig. Ngunguyain ko naman ang sabi ng ngipin. At ang sabi naman ng dila, mabuti nga, tagalasa ka lang. Aba, kung wala naman akong panlasa, hindi kayo masasarapan. Hindi niyo ba napapansin yung sikmura? Sabing ganon. Aba, wala nang ginawa kundi tanggapin ang lahat ng ating pinagpaguran. Siyempre, yung sikmura, ang bihira naman ng mga ito. Hindi pala kinikilala yung aking bahagi, sabi niya. Nag-walk out. Nagprotesta sila, ayoko na. Sabi niya gano'n. Sabi ng paa, hindi na ako mamamalengke. Sabi naman ng kamay, hindi na ako gagawa, hindi ko na susubuan yung bibig. At lalong hindi ko na rin ngunguyain, sabi naman ng ngipin. Hindi ko na rin lalasahan, sabi naman ng dila. Sa madaling sabi, nagprotesta silang lahat, walang isinilid sa sikmura. Minamaliit nila si sikmura dumating yung isang araw, 2 araw. Sabi ng paa, wala ba kayong napapansin? Bakit kaya yung aking mga paa, hindi ko na maihakbang? Sabi naman ng kamay, oo nga, pati ako hindi ko maitaas yung kamay ko. Sabi naman ng bibig, bakit ba parang naglalakad naman ako, hindi ko maitaas na manguya?
yung aking bibig. Sabi ng bituka, reklamo kayo ng reklamo. O ngayon, nakita nyo na kung anong halaga ko. Kasi kung hindi nyo ako lalamnan, walang magbibigay ng lakas sa inyo. Sabi, ginutom eh. Ikaw, subukan mong magtrabaho, gutom ka. Kundi yung tingin mo sa isa, baka na maging 4 na. Nahihilo ka na eh. Ganyan po ang sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. Huwag mong malitin ang bahagi mo, yung magagawa mo para sa church. Lalong-lalo na sa katawan ni Kristo. Baka hindi mo alam, yung pinipintasan mo, kasama pala para mapalakas ka. Yung sikmura, hindi nila finid. Anong nangyari? Lahat sila nanlalambot, nanghihina. Ganon din tayong mga Kristiyano. Lagi nating alalahanan ang importansya ng isa't isa. Dahil we are united, nagkakaisa, kasama ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at ang ating commitment sa Kanya. Amen, mga kapatid! Huwag mong sisinuhin ang kaya mong ibigay na tawag sa iyo ng Diyos, bagkus isagawa mo ito ng buong katapatan. Amen po! Pangalawa, bakit lahat ay bago na? Because this is God's doing. God takes the initiative in redemption. Ang sabi, gawa ito ng Diyos. At siya mismo ang nagkusa para mailigtas tayong lahat. John 3:16. Yung mga kumuha ng Sunday school yan. Yung mga anak ko, nung araw kasi, nagtuturo ang trabaho ko, magturo sa Sunday school. At yung John 3:16 na yan, memory verse pa rin yan. Yan si Jaire. Ay sipon-sipon pa yan eh. Yan si John. Yan si RJ. Sina Enor. Sipon-sipunan pa yung mga batang yan. Yan si Christian. Hinahabol-habol pa. At ang turo ko sa kanila, yan John 3:16 na yan. Na little did they know na kailangan nila sa buhay nila. John 3:16, sabi, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Amen! Thank you, Lord. The great truth that motivated God's plan of salvation. Ito yung katotohanang nag-motivate, humamon at nagbigay ng pasanin sa puso ng Diyos para tayo ay iligtas. The plan of salvation. Ano po? Ito yung katotohanan sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos Ama sa mga tao sa sanlibutan. Yan po. Yan po ang katotohanan. Kaya ang sabi, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. All people on earth as much as possible. Sabi, the great truth that motivated God's plan of salvation. Ano ang scope? Gaano ito kalawak? All people on earth as much as possible. Lahat ng tao sa mundo, sana hanggat maaari. Don't you know na ayaw ng Diyos na may mapahamak kahit isa? Wala siyang gustong mapahamak. Kaya nga hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik Still giving us chance. He is giving us a chance to be converted.
At kung na-convert ka na, what are you doing for the glory of God? Ano po? Lahat po tayo may tungkulin, mga kapatid. Dahil itong mga taong ito, kailangan nating abuting lahat. Kasi ayaw nga ng Diyos na may mapahamak kahit isa eh. Anong gagawin natin? Anong bahagi natin? Tayo mismo magbalatid ng balita, ng magandang balita. Ako nag-a-abroad, paano ko namang masasabi doon sa iba yung salita nila, kesyo kita, ang daming mga palusot. In any way, kung sinasend ka sa ibang bansa ng Panginoon, then use that opportunity, bring the gospel. Sa mga taong makakasalamuha mo na kahit na hindi mo masabi-sabi ang kanilang mga salita, then learn, or yung mga kapwa mo Pilipino na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Bring them the gospel of the Lord Jesus Christ. Kung paanong pinahalagahan ka ng Diyos at iniligtas niya ang buhay mo para makakilala mo ang kanyang anak. Ganyan sana ang dapat na magpapahalagang maramdaman natin sa ating mga puso, mga kapatid. Dahil kahabag-habag ang taong hindi nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Amen po, naniniwala kayo doon? Amen! Totoo po yan. I am the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father except through me. John 14:6, ang sabi ni Jesus Christ mismo. Hindi po ang mga apostles nagsabi niyan, siya mismo sabi niya. No one can come to the Father except through me. Sa pamamagitan ko lamang, mga kapatid. Ang sabi sa Romans 5:8, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. More than 2,000 years ago, nangyaring namatay si Kristo sa krus. Hindi pa tayo buhay. Maging ang mga lolo't lola natin, hindi pa buhay. Yung mga magulang natin, hindi pa buhay. At tayo mismo, hindi pa buhay. Pero bakit nakarating ang Ebanghelyo sa atin at nakilala natin si Kristo? Because of those people God used to bring the gospel to all of us. At para makapag-reciprocate tayo doon sa kamanghamanghang balitang yon, what are we doing? Mga kapatid, kung minsan hinahayaan pa nating magdaanan natin ang mahirap, pero hindi natin alam, kinakausap na tayo ng Diyos at sinasabi niya, ano bang mahalaga sa iyo? Ako? O ang mga problemang hawak mo? O ang mga taong nasa paligid mo? Mga kapatid, minsan nalilisya tayo ng perspective. Nalilisya tayo ng mga priorities natin sa buhay. Sabi nga, Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all those things will be added unto you. Pag sinabing all things, saklaw po ang lahat ng iyan. Emotional man yan, intellectual man yan, physical man yan, financial man yan. Lahat ay saklaw. All things will be added unto you. If you seek first my kingdom and my righteousness. Pag ginawa mo ito, ano pang pwedeng ihatol sa iyo ng tao? Inuuna mo nga ang Diyos. Biruin mo ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Natutulog tayo sa gabi, iniingatan tayo. Nagigising tayo sa umaga, malakas, malusog. Binibigyan tayo ng reason to live. Binibigyan niya tayo ng pamilya. Di po ba? Sasabihin mo, wala na akong rason para mabuhay eh. Kapatid, baka nalilimutan mo. The reason
na nabubuhay ka dahil mabuti ang Diyos sa iyo. Bakit? Kasi anumang oras pwede niyang bawiin yan sa iyo eh. He is the giver and author of life. Amen? Sasabihin mo, Lord, ayaw ko na po mabuhay kasi po ganito, nakikita ko yung sarili ko, ganyan-ganyan. Yung pinaniniwalaan mo kasi, yung diablo, yung kaaway. Bakit hindi mo pala pampaniwalaan ang sinasabi ng Diyos? I came that you might have life and have it abundantly. John 10:10. Kaya ka talunan, kaya ka ganyan, ayaw mong paniwalaan kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Samantalang maliwanag na sinasabi niya sa iyo. He died for you. Bago pa man, makasalanan ka pa man, namatay na ako para sa iyo. Bago mo pa man ako makilala, bago pa man magbago ang buhay mong sira na ginawa niyang buo, ang sabi, pinatawad na kita. Minahal na kita at inangking kita upang maging aking anak. Kung minsan sasabihin mo, hindi naman silang nag-share sa akin ng gospel. Alam niyo bang all things work together for good for those who love God, for those who are called according to His purpose? Lahat ng pinagtitiyap-tiyap na mangyari ng Panginoon ay para sa ating ikabubuti. Mga kapatid. Dahil gusto niyang lahat tayo mapabuti. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya lang tayo napapahamak kung minsan na-overcome tayo sa mga bagay na nakikita natin sa mundo. Bakit sila ganyan? Bakit ako ganito? Lagi mo tinitingnan ang sarili mo. Talunan. Samantalang sinasabi ng salita ng Diyos, if you are in Jesus Christ, you are victorious, you are more than conqueror because of the Lord Jesus Christ. If God is before you, who can be against you? Sabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, huwag na nating kalilimutan iyan sapagkat yan ang katotohanan. Mga kapatid. Amen pa? Kahit nung tayo makasalanan pa, namatay na si Kristo para sa atin. And number 3. Bakit lahat ay bago na? Because Christ, the only entirely righteous one at Calvary, took our sin upon Himself and endured the punishment we deserve. Bagong tao ka na dahil si Kristo. Ang sabi, the only, kaisa-isa, entirely, kabuuang makatwiran. Sabi, doon sa Kalbaryo, kinuha lahat ang ating mga kasalanan. Yung ginawa mo at gagawin mo pa, kinuha niyang lahat yan at kanyang ipinagpakasakit ang kanyang sarili. At Calvary, He took our sin upon Himself and endured the punishment we deserve. Alam niyo po ba nung parusahan sa krus si Kristo, sabi nga, hindi mo na nga daw nakalagay mismo sa Bible, hindi mo na makilala kung tao pa siya sa sobrang pahirap na dinanas niya, mga kapatid. Kaya nga, hindi mo siya masisisi. Nung nag-aagonize siya sa Garden of Gethsemane before it happened, nag-aagonize siya na sa sobrang panlulumo niya, pananalangin niya sa Diyos Ama, tumutulo yung kanyang pawis na animoy dugo sa sobrang agony. Kasi alam niya ang kanyang pagdadaanan. It's because of you and me, kapatid. Dahil sa iyo at sa akin. Tapos we'll just take lightly na sinasabi nga, if anyone is in Christ, is a new creation. Mamaliitin mo at hindi mo papansinin at gagawin mo pa rin ang gusto mo. Ano pang pagpapakasakit ang mai-offer para sa iyo? Wala na. Si Kristo lang yun at wala nang iba pa. Then you have to believe and accept it. Amen. Amen, mga kapatid. 1 Corinthians
1:30 ang sabi. Dahil sa Kanya tayo'y na kay Kristo Jesus. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, itinuring tayong matuwid ng Diyos. Ibinukod para sa Kanya. Take note, ha? Ibinukod para sa Kanya at tinubos sa ating mga kasalanan. You are being set apart for Him. Mga kapatid. Verse 31, kaya gaya ng sinasabi sa kasulatan, this is 1 Corinthians 1:31, kaya gaya ng sinasabi sa kasulatan, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Amen! Thank you, Lord! Pasensya na kayo, kapatid. Lumuluha pati ilong ko eh. Sa sobrang tindi ng mensahe na inilalagay ng Lord sa puso ko. Especially right now na talagang kailangan na nating baguhin ang dapat baguhin. Hindi kailangan pinakikialaman ng Diyos ang ating mga kalooban. Yung free will natin, we have free will. Iginagalang ng Diyos yan. Kaya nasa iyo kung mapapahama ka o mapapabuti ka. Anong gagawin mong pagpapasya? Ano pang maibibigay ng mundo sa iyo? Wala na. Kasi ibinigay ng lahat ni Kristo yan sa krus. At ang pinakamaganda, after His death, He rose from the dead. Ibig sabihin, nagtagumpay ang kalooban ng Diyos Ama na iligtas ang sangkatauhan. Dahil kung sasampalataya ka sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ikaw ay maliligtas. If you will believe in Him and make Him your Lord and the Savior of your life, ang sabi, maliligtas ka. Amen, mga kapatid? It is through Christ, in Christ, and with Christ that the believer receives wisdom from God and experience righteousness, sanctification, and redemption. As long as one is joined to Christ, Christ is the source of all these blessings. That is why when you are in Christ, you are a new creation. Kapag ikaw ay na kay Kristo, isa ka ng bagong nilalang. Sa pamamagitan ni Kristo, nang dahil kay Kristo, kasama si Kristo, ang mananampalataya ay makakatanggap ng karunungan mula sa Diyos at nararanasan ang pagkamatuwid, take note, pagkamatuwid, pagpapabanal at kaligtasan dahil siya'y isa ng bagong nilalang. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Amen! Amen! Shall we pray, mga kapatid? Let's bow our heads in prayer. Thank you, Lord. Napakabuti niyo po. Ang lahat-lahat ng pangangailangan namin ay pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. We ask and pray. Teach us to be contented. Turuan mo kung paano makontento.
Dahil ang katotohanan niyan, kung nasa buhay ka namin, Panginoong Hesus, kami kumpleto. Wala na kaming mahihiling pa. At kung totoo, at kung talagang gagawin namin ikaw ang maging pangunahin sa buhay namin, anumang klaseng problema, anumang klaseng pagsubok ng buhay, kayang-kaya naming mapagtagumpayan because we have you. Teach us to be humble before you always. Kasi kung minsan ito pong nalilimutan namin, tulungan mo kami na ikaw lang ang aming asahan. Ano man ang gusto naming mangyari sa buhay namin, maging ang mga pinapangarap namin sa mga anak namin, sa mga mahal namin sa buhay. Sa'yo namin isangguni. Kasi lagi kang naghihintay, Panginoon. Bagong ninalalang na kami dahil ang aming buhay ay nakatago na sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. You have written our names in the book of life. Ano pang mahihiling namin? Samantalang ang lahat ng karapatan, kapangyarihan ay ipinagkaloob mo na sa amin. Karamdaman, Panginoon, ikaw ay nasugatan, ikaw ay binugbog, at ang mga latay na iyong natamo ang nagpagaling sa amin. Teach us more to believe, O God. Dahil kung minsan nag-glorify namin ang mga sakit kaysa sa aming pananampalataya sa iyo. Tulad ng babaeng inaagasan ng 12 taon, ang sabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus, ako ay gagaling. Ganyang klaseng pananampalataya ang ibigay mo sa amin, Panginoon, na kaya naming paniwalaan, maging ang mga bagay na imposible sa paningin namin, pero meron bang imposible sa iyo? Add more faith to our faith. Teach us to be more committed to you. At huwag naming pahalagahan kung anong sasabihin ng iba, at kung ano ang magiging kalagayan namin. Ang mahalaga ay ang aming maayos na relasyon sa inyo. Sapagkat ito ang pangwalang hanggan namin, Diyos. Kaya ngayon, sa mga sandaling ito, Panginoong Jesus, muli kong ipinagkakatiwala ang aking sarili sa iyo. Tulungan mo kung magawa ko kung ano ang dapat kong gawin. Ngayong ako ay isang bagong nilalang na kay Kristo Jesus. Bigyan mo ko ng lakas ng loob na patunayan sa lahat ng mga taong nakakasalamuha ko na ako'y binago mo na. At gamitin mo ako bilang instrumento para sa mga taong wala pang relasyon o kaugnayan sa inyo. Nagpapasalamat ako sa mga sandaling ito at naniniwala ako, Panginoon, as I pray, pinakinggan mo ang aking dalangin sapagkat ito'y hiniling ko sa makapangyarihang pangalan po ng iyong anak na si Jesus, kasama ng banal na Espiritong magbibigay sa amin ng kapangyarihang makasunod sa kalooban mo. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ng nanalangin ay magsabi ng malakas na Amen! Amen and amen! Thank you, Lord.